Hello, what's up guys? Welcome back to Good Work Production. I'm here with Plan Motive giving guys another reaction video. And this time we're talk about Young One and Nay9 Ama official music video beats by Adam641. I-like mo natin yan guys. At ito nga pala ay requested mismo ni Young One itself. Sinend niya sa akin yung link. Tapos ngayon i-react na natin siya. Maraming salamat kay Young One sa pag-send ng video na to para ma-react natin siya. Sisingit ko lang to guys and hopefully magustuhan ninyo isa sa mga gawa ni Young One despite na maraming issue sa kanya. Maraming haters siya. Ginagawa niya pa rin yung responsibilidad niya bilang isang artist. Ganun pa man guys, gawin natin guys, kung bago lang kayo rito sa reaction video natin, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin. Kung di niyo naman ma-i-share, kahit i-like niyo na lang para ma-recommend sa iba. Hindi natin natake yung mga paborito ninyong artist, nandito tayo para sa facts, meaning, at message. Nagre-react lang talaga. Kung may masabi man akong hindi maganda, kayo nang bahala magpasensya. Ganun pa man, let's get to it. Bago tayo mag-start, bigay ko lang yung pedigree ko. May music producer in California, manood engineer at the same time. Ang masayap na therapist, sa mananalpi, master practitioner, applied psychologist. Gawin natin guys para makarami tayo. Sa description natin yung personal na channel ko. Gusto nyo marinig kumanta, mag-rap. Meron din kami collab ni Young One. Ang title ng Di Makalimutan. Check nyo lang yun guys doon sa personal na channel ko. Nandoon sa description. Let's get to it. Young One, Nay9 Ama. Official music video. Beats by Adam641. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe kay Young One. Let's get to it. Tapusin yung video guys. 7 shots. Dati 7 words beats. Ngayon 7 shots. Rap Rhyme Records. Ama. Ang maging ama. Yang. Ganda ng boses nito ni Nay9, no? Siya yung pinaka perfect na style para kay Curse One. Parang si Nay9 yung nakakuha nun. Tuloy natin guys. Woo! Damn. So, sa totoo lang guys, ang hirap magbigay ng opinion sa mga ganitong klase ng mga musika dahil una sa lahat, hindi ako ama. Never ako naging tatay, but naintindihan ko yung mga sakripisyo at responsibilidad ng bilang Kasi may mga client ako na doktor, inhenyero, lawyer, mga may anak talaga sila, At karamihan ng mga anak ngayon, puro pababaihan yung mga anak nila eh. Kasi mas malaki talaga yung porsyento ng mga babae kaysa sa mga lalaki sa panahon ngayon. Alam ko ang buhay ng isang lalaki di madali. Responsibilidad na di mo pwede na hindahin. Sa bawat araw-araw ay iba't ibang hamon na natatamo. Gusto nang umayaw pero hindi pwedeng huminto. Ako ay tao lang, nahihirapan din ang hindi nyo alam. Ambag. Pag-usapang ambag guys, ayan, ambag, putang enang yan. Hindi nyo na yan mabubura. Yan, ambag. Putang ena. Young One and Nay9. This fucking guy, man. Beautiful voice. Sabi niya, mahirap talagang maging isang lalaki sa panahon ngayon kasi yung idea na kailangan responsibilidad mo lahat, napakalaking bagay nun. Maraming negativity ang pwedeng ibigay sa iyo, At yung isang bagay na wala sa isang tao para maging successful siya sa isang sa buhay niya, yung tinatawag na will. Yung will to live, yung kakayanan mo na magkaroon ka ng pananampalataya na mabuhay ka at magpatuloy ka sa buhay mo. Karamihan ng mga tao walang ganyan guys. And I'll promise you, karamihan ng tao walang will to live. Yun yung pinaka-isa sa mga sauce, sa mga recipe para maging mabuti at maging maayos ang buhay ninyo. Paano ko nasabi? Sabihin naman nila, Sir Pan, bakit naman? Kasi may mga tao na nagpapatiwakal. Maraming mga tao na sinasabotahe yung buhay nila
Dahil lang nagka-problema sila sa pamilya, relationship, sa asawa, jowa nila, sa mga kapatid nila, kaibigan nila, mga tropa nila, na frame up sila. Dahil lang sa problema na yan, guys. Wala na silang wala na silang, pagnanasa na mabuhay at magpatuloy. Sinasabotahin nila, sabihin naman nila, Sir Plan, paano sinasabotahin? Ganito yan eh. Nagka-problema ka sa pamilya mo, sa jowa mo, sa asawa mo, kapatid mo, mga tropa mo, ganggang, kung ano-ano pa man yan. Dahil nagkaroon ka ng issue, pakaramdam mo hindi ka na makatakbo. Sasabotahin mo na yung sarili mo, ayaw mo na magtrabaho ng maayos, ayaw mo nang pumasok, hindi ka na nakikinig, hindi ka na magabayan, hindi ka na rin mapakiusapan, ayaw mo na rin gawin yung mga bagay na magpapabuti sa buhay mo. Diyan, napakalaking problema yan na hinaharap palagi ng mga kalalakihan sa mundong ito. Bakit? Kasi pakiramdam natin, ayaw sa atin ng mundo eh. Sa social media pa lang, guys, ayaw sa atin. Kahit anong gawin nating mabuti, tama, ayaw pa rin sa atin. At, I'll be honest, gusto kong itatak nyo to sa isipan ninyo bago man kayo kumain, bago man kayo pumasok, bago kayo matulog, bago ninyo gawin ang lahat ng bagay. Yung mga tao na ayaw sa inyo, hate na hate kayo, pinagtatawanan kayo, inaalipusta kayo, minamata kayo, sinasabihan kayo na kung ano-ano, yung mga bagay na yun ay disenyo at ginagamit ng mga taong nahihirapan. Paano ko nasabi, Sir Plan? Paano mo na naman nasabi yun? Ang gulo na naman. Ganito kasi yan eh. Yung mga tao na galit sa inyo at kung ano-ano yung mga sinasabi nila, sinisiraan ka, binabastos ka, kung ano-ano pinagagawa sa'yo, mga tao na yun, stress sila. Masama loob nila. Sinasabi, di ba lagi nyo naririnig, tinatapon nila yung basura nila sa inyo dahil may katotohanan yun. Bakit? Kasi every time na nilalait ka ng tao na yun, every time na sinasabihan ka na kung ano-ano ng mga tao na yun, they feel good. They feel good. Nawawala yung stress nila kasi pakiramdam nila meron silang pinagbubuntungan ng galit nila. Di ba? Pansinin ninyo, lahat tayo nagkaroon ng tatay at yung tatay natin, pag bad trip, di nakaiyot, di nakainom, walang pera, galit. Diba? Naiinis sila, hindi nila alam kung saan ilalagay yung inis na yon. Yung problema na yon, yung sakit, yung pighati, yung nararamdaman nilang negativity, saan nila ilalagay? Kasi mabigat yun dito eh. Kaya ang kailangan nilang gawin, itapon yun kung kani-kanino. Nang titrip sila. Diba? Nang bubugbog, nagmumura, nang aasar, nang babastos, naninira, dahil meron silang nararamdaman na hindi nila kayang kontrolin. Diba? Mga pababae, mga palalaki, meron silang ganon. Hopefully, makita ninyo yung sinasabi ko. Kasi very importante yun. At yung mga tao na walang tanda, gusto nyo maging efektibo sa buhay na to, huwag kayong tumingin sa kinabukasan. Bukas, huwag nyong titingnan. Kung Lunes ngayon, bukas Martes, huwag nyong titingnan. Ang titingnan ninyo per year, by taon. Yung mga matatalino, mga advanced mag-isip, hindi sila tumitingin ngayon ng taon, tumitingin sila by decade. Yon ang ilagay nyo sa utak ninyo. Yung mga tao na mahina ang kokote at hindi kaya maka-absorb, nahihirapan sila sa malakihang problema at malakihang pundasyon. Hindi nila yun kaya. Ang kaya na nilang solusyonan ay yung bukas. Para makakain tayo bukas. Para may pera tayo bukas. Diba? Para may ulam tayo bukas. Pang tanga yun. Pang may hinang kokote yun. Yung mga tao na nagagrasp na yung kanilang sitwasyon, tumitingnan sila by taon. Tignan natin baka next year. Baka lumaki to next year. Diba? Baka may benefits to next year. Baka next year, pakasalan na kita. Baka next year, yung pamilya natin gumanda buhay. Baka pag ginawa ko tong investment na to, baka next year, meron na siyang benefits. Diba? Ngayon, tingnan ninyo to kung paano yung mga matatalino mag-isip. Putang ina, sa isang dekada, magiging milyonaryo ko. Diba? Magsisipag ako sa loob ng 5 taon, ganito na ako. Sa loob ng 10 taon, I will become fucking rich. Famous by decade. Diba? Oh, tingnan niyo mga millionaire. Diba? I-invest daw sila sa crypto. Titignan nila by 10 years. At iyon yung tinuturo nila sa mga anak nila. At iyan yung mga bagay na wala sa inyo. Dahil ang iniisip nyo lang per week. Yun lang kasi yung kabasidad ng utak ninyo para mag-isip situational base. At iyan yung bagay na hindi nyo pa mabubura hanggang ngayon. Dahil yung sinasabi ko may katotohanan yan. Isipin ninyo. Tuloy natin.
karamihan ng mga ama, nakikita na yung idea niyan, pero hindi nila ma-solidify. Nakikita yung idea. Ang nakikita lang nila yung mga anak nila na magbago, magkaroon ng magandang buhay, pero mali yun. Huwag yung tingnan yung anak ninyo. Tingnan ninyo yung future. Pag nakita ninyo kung gaano nyo kalayo yung nakikita ninyo, doon kayo mag-a-advance. Nakikita lang nila mga anak nila. Doon lang sila nakasentro, which is mali yun. Bakit? Kasi nakita lang nila yung bagay na yun eh. Nakadepende sila sa idea na yun. Pero kasi hindi pa nila na-fully grasp at naiintindihan, nako-comprehend. Yung life is all about how you manage it. Diba? Sa ngayon, yung palang nakikita nila. Pero once na nakita nila yung difference between yung pagtingin mo lang sa anak mo at sa makita yung future nila, kundi ang pagtingin sa anong kalalabasan ng pamilya mo. Pag doon na nila nakita yun, kasi natatranslate nila, gusto magkaroon ng future, tama yun. Pero hindi yun talaga yung exactong words. Ang makita by decade, yung future, tingnan ninyo yung future. Yun, tuloy natin. Once ang mga anak ninyo nakita kung ano yung nakita ninyo, fuck! Imagine guys. Imagine ninyo. Once na magkaanak kayo at yung mga anak ninyo nakita rin kung ano yung nakita ninyo, na-bless kayo ni Lord. Na-bless kayo ni God. Try natin. Ipakita upang ang hirap na nagtaramay di nyo makita. At sa tuwing ako'y nangihina, mga ngiti nyong paong ko upang hindi masira. Bilang haligi ng tahanan, kailangan kong magpakatibay. Bars! Facts yun, putang inang yun. Bars! Facts! Diba? Ang haligi hindi ginawa yan sa isang araw. Buwan. Taon. Yung gusali, sky. Diba? Taon. Yung haligi. Diba? Hindi mo yan ginagawa sa loob ng isang araw. Ang mga ama hindi dapat tumitingin sa bukas. Hindi dapat tumitingin sa linggo, sa buwan. You have to think by decades. Kung kaya mong mag-isip ng 20 years from now, wala kang iisipin. Sa ngayon, ako mababastos ko yung mga tao rito, especially mga single. Kasi I'll be honest with you, merong sa inyong mga nagsasayang ng oras. Pag tinanggal mo yung paglalaro mo ng computer mo, pag tinanggal mo yung pagsasayang mo ng oras sa pag-iinom, yung oras na ginugol mo doon, kung trinabaho mo yun, may pera ka. Yun. Promise. Talandas ko na dinaanan, ayoko nang iparanas pa sa aking pangalan. Woo! Baka di mo maintindihan mga paliwanag ko, aking nararamdaman sa daang malungkot. Sila sa'yo'y walang pakialam. Bars. Bilang isang lalaking handang gawin ang lahat. Naalala ko, nakausap ko si Yang Wan, sabi ko, man, tuloy mo lang, wag mong, mas maganda na marami kang haters. Mas marami kang haters, hindi ka nawawala sa isipan ng mga tao. Hindi ka nawawala. 2 years, 3 years from now, ang limitasyon ng mga artist, wala pang isang linggo, isang taon, wala na. Marami kang haters ngayon. Oo, alam na, i-hate ka nila sa past mo. Kasi nakatira pa rin sila sa nakaraan nila eh. Nakatira pa rin sila sa nakaraan mo. Habang ikaw nagbabago ka. At yung mga taga day one na nakikita yung paglago mo at pagbabago mo at pagsisikap mo, doon ka nila matututunan na magustuhan. You know? Diba? Yun lang naman yun guys. Yun lang naman yung sekreto dun eh. Tuloy natin. Ako, nasaksihan ko lahat ng mga pang-aalipos na kay Yang Wan, pagduduro sa kanya, paninira sa kanya, yung mga issue niya in the past, nakita ko lahat yun eh. Nakita ko lahat. Pamabastos sa kanya, pangdadown sa kanya, pangmamata, but never ko siyang, hindi ko nakitaan o nagbago yung paningin ko kay Yang Wan. Bakit? Kasi nung nakilala ko siya, iba na siya eh. Diba? Hindi ko siya pwedeng husgahan base sa kung anong nangyari sa kanya. Huhusgahan ko siya kung meron siyang ginawa ngayon na naka-apekto sa akin. At nakaka-apekto sa iba sa panahon niya yun. Pero sa panahon niya, wala akong nakikita eh. Ang ginagawa niya, every single day, nagsisikap siya, gumagawa siya ng mga bagay na makakabuti para sa kanya.
At kung nakakairita man siya para sa panahon ngayon, pero lagi niyong isipin na karamihan ng mga binabangat at sinasabi niya nakapaloob sa hip-hop industry ninyo. Na ganyan talaga, may competition talaga dyan eh. At it takes a great mind para maintindihan yung bagay na yan. Tuloy natin. Ay gagawin kahit na buhay nakataya, kahit sa hirap manusaya, hanggang sa tuwi na mapadama ko lamang sa'yo, lalaban ako alang-alang sa pagmamahal at sa pamilya nating binuo. Ano mang mga hindi pagkakaunawaan ay di na dapat Puwan siya kumakanta na siya. XB, maganda mo sinusulat na kayo, XB. mga hindi pagkakaunawaan ay di na dapat pa natin na pagtalunan. Umahaba, tumatagal lang ang usapan, abot ko bawat rason bilang aligi ng tahanan, tanggap ko lahat yun. Walang nakakaalam sa nararamdaman ko at sa pagkakaalam ng karamihan. Madali lang, kahit na maghirap di iniinda, bukay sa dugo para tinitinda, bukay na lalaking ipinipinta, para sa pamilyang iniibig niya, iniibig niya. Masabi baka di mo maintindihan mga paliwanag ko, aking nararamdaman sa daang malungkot. Sila Napakaganda naman ng January na binigay ni Young One. Hindi pa to na-appreciate ng iba, but very futuristic tong kantang to. At itong mga kanta na to, magkakaroon yan ng value couple of months, a year from now. Ngayon, di yan mapapansin eh. Kasi, hindi pa ganoon katanggap si Young One sa panahon ngayon. You know, but every single time yung kanta na yan magiging ginto. Kasi maraming makaka-relate. At I'll be honest with you, a year from now, magkaasawa man akong muli, magkaroon man ako ng jowa muli, you know, magkapamilya man ako, isa to sa mga kanta na titingalain ko kasi, you know, hindi man ako tatay sa ngayon, alam ko na gagawin ko at gagampanan ko yung responsibilidad ko kung sakali magkaroon man ako ng mga anak. Tuloy natin. sa'yo'y walang pakialam. It's funny lang na ang dami kong kliyente na may mga ganyang mga issue, tapos hindi ko ma-apply sa sarili ko. Napaka-stupid nun. Kailangan talagang paghandaan mo talaga. Kaya napakahirap din sa akin na tumalon sa mga relationship kasi, diba, pakiramdam ko hindi ako ready, pakiramdam ko lang na sa tingin ko hindi pa yung panahon na dapat ko siyang gawin. Tuloy natin. Bilang isang lalaking handang gawin ang lahat-lahat. Wow. Shoutout kay Adam Torres. Shoutout sa Black Sign. Maraming salamat kay Young One. Bibigyan ko to ng 10, you know. Shoutout kay Nay9. Napakahusay ng pagkakagawa. Hindi pa ninyo ma-appreciate itong mga ganitong klase ng kanta. Kasi, ano to eh, grown up verse to eh, grown up music to eh. Hindi to basta-basta yung parang pinaparinig mo lang kung kani-kanino. Hindi siya ganun, you know. Ito yung mga kanta na mga valuable na pwede mong ilagay sa mga movie track, sa mga pwede rin to maging mga soundtrack ng mga ganda katulad ng yung ni Baron Geisler na palabas, yung Playhouse, pwede to maging soundtrack eh. Napakahusay. Shoutout nga pala kay Young One at kay Nay9. Napakagandang music video, napakagandang kanta, bibigyan ko siya ng 10. Napakaganda ng mensahe nito. Yun yung mga rap na mga kanta na wala kang masasabing negatibo. Hindi puro positibo lang. Ganun pa man. Maraming salamat kung nagustuhan yung reaction video na yun. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe, like, i-share video natin, at i-like ninyo. Kung hindi niyo naman ma-i-share, i-like niyo lang.
Ganun pa man, bigyan nyo rin yung score nyo. Bigyan natin ng 10 si Young One kasi napakahusay. Ganun pa man, galingan nyo sa lahat ng bagay na gusto nyo sa buhay ninyo, sa pamilya, mga kaibigan nyo, mga tao nakapaligid sa inyo, tigil sa lahat. Magdasal kayo palagi. Plan Motive nga pala ng Good Vibe. Ingat kayong lahat dyan. Peace out. Kita-kita tayo sa next video.